Isang mapayapa at mapagpalang pagbati pong sa inyong lahat, mga kaibigan, kapatid, sa pananampalataya, saan man po kayo naroon. Well, maginaw na naman po, simula na naman po ng magsisimula na naman po ang pagpasok ng taglamig. Dito po, lalo na po dito sa bansang kinaroroonan natin. At alam ko maging sa sarili nating bayan ay medyo iba na ang simoy ng hangin. Ano po? Minabuti ko po at hiniling ko sa ating pong may kapal na muling makapagbahagi tayo ng mga bagay, lalo na po yung mga higit sa lahat yung mga makalangit na pagsasaluhan natin. Ano po? Kaya kung mababasa nyo po dyan, ako makikita nyo po sa live pong ito, ay pwede rin po ninyong buksan ang inyong mga kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, talata 1, tapos sa Kabanata 12, talata 36 hanggang 37. Ano po? Ganun pa man, ulitin ko po, ano? Matthew 6:1, then Mateo 12:36 to 37. Saglit lang po. Magtipo tayo. Sa kabila po ng ating mga kaabalahan, maging ako man po, sa personal po na gawain sa araw-araw na ginawa ng Diyos para sa akin at para sa inyo man, ay hindi po may iwasan at sadyang kasama na po ng pang-araw-araw nating buhay ang ating mga napapanood, napapakinggan, maliban po na nandun tayo sa trabaho o duty na tinatawag natin dito. Nalalapit na naman po pala ang panahon ng halalan. Ano po? Lalo na po sa sarili nating bayan. Si Brother Joseph ay sa puso't isipan, Pilipinong-Pilipino po. Ano po? Bakit ko po nasabi yon? Nandito man po ako sa ibang lugar, iba man po ang pasaporte na hawak ko o namin, pero sa puso't isipan ay mananatili po akong makabayan. Ano po? Sa akin pagiging sa dugong na nalaitay sa akin bilang Pilipino. Makabayan, at ipinagmamalaki ko po na ako ay Pilipino. Ano po? Papel lamang po yun ang naiba. Alam ko po, sa akin, kagaya ng sabi ko sa panimula, sa akin napapanood, napapakinggan, hindi maiwasan, ay lalo na po sa nalalapit na halalan. Ano po? Nakikita ko po, napapanood ko po, nagkalat yung mga mababait sa kalsada. Yung mga nagbibigay daw, nung tawag natin dito sa Pilipinas, yung ayuda, nagkalat. Itong panahon po ng halalan o pagpasok ng halalan. Ano po? Yung mga dating hindi nakikita sa kalsada, aminin man po natin o hindi, nakikita na po sa lansangan ngayon at nagbibigay na. Yung kanina po, sa Ebanghelyo kanina, magsimula po tayo kanina doon sa nabanggit ko kanina na Ebanghelyo po na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na related po at relevant sa nalalapit na eleksyon o halalan. Ano po ang sinasabi niya sa Mateo, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, talata 1? Pag-ingatan ninyo na huwag pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatumong gantimpala
buhat sa inyong amang nasa langit. Doon po muna tayo mag-focus. Ihahalin tulad ko po o ihahalimbawa ko po ang aking sarili. Halimbawa, isa po ako sa mga aspirant o isa sa mga nag-a-aspire o nagmimithi na umupo sa pwesto upang maglingkod sa taong bayan. Siyempre, dapat lamang po na magpakita ako ng kabutihan. Kung kinakailangan magbigay ako at magbahay-bahay, yung mga dating bahay na hindi ko pinupuntahan, yung mga lugar na hindi ko napupuntahan, yung mga taong hindi ko nakakasalamuha, kinakailangan ko pong puntahan, di po ba? Sentido komon. No po? Ngayon, sa pagbibigay po natin, dito po muna tayo sa pagbibigay. Meron pong nakakakita sa nilalaman ng ating puso at isipan. Kung ano po ba talaga yung hangarin natin sa pagbibigay. Tanungin din po sana natin ang ating mga sarili, bakit ba natin ginagawa ito? Aminin pa po natin o hindi, huwag na tayo maging mapag-imbabaw pa. Siyempre, kinakailangan natin kunin ang atensyon ng mga tao at maging mabango tayo sa kanila upang sa araw ng eleksyon ay hindi nila tayo kalimutan. At nagkakaroon tayo ng katiyakan sa ating pakiramdam na tayo ay maluluklok sa ating pwesto na inaasam. No po? Kayo na po ang sumagot. Maging sa NG or LGU, national government na tinatawag dyan, or sa LGU, sa local government, wala pong pagkakaiba yun. Ano po? Maging Christ-centered po tayo. Most of the time, Christ-centered. Palagi po. Sentro po natin ang ating puso at isipan sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya po na sinasabi niya rito sa Matthew 6:1. Huwag ba yung pakitang tao lamang? Alam niyo na po yun. Yung bang dati hindi naman tayo nagbibigay. Ngayon, nagpapakita na tayo tapos nagbibigay tayo yung kayo na po magdagdag. Kayo na po magdagdag. Kung ano man kinakailangan, ganun, kailangan natin magpabango. Bakit po? Kagaya po ng nabanggit ko a while ago, nababatid po ng Panginoon Diyos ang nilalaman ng ating puso at isipan. Ngayon, tungkol po dyan sa nalalapit na halalan, tayo mga tao meron tayong kasabihan. Tagalogin natin na, huwag na natin sabihin sa wikang English pa o pinakamaruming laro sa lahat ng laro ay ang laro ng politika. In order for me to win, kailangan siraan ko yung kabila o yung kalaban ko sa politika. Tama, mali. Kaya ang pinakamaruming laro sa lahat ay ang politika. Bakit? Hindi mo naman pupurihin yung kabila, di ba? O yung kalaban mo sa politika, di ba? Mostly. Mostly, hindi ko po sinasabing lahat. Mostly. Hahanapan mo lahat siya ng kasiraan niya. Katatapos lang po nating pagbahagian yung tungkol po sa pagbibigay. Yung talaga pong pagbibigay na bukal sa kalooban. Hindi po yung nagbibigay tayo dahil meron tayong vested interest or gusto lamang natin na maging mabango para sa eleksyon, di tayo makalimutan. Naulit ko lang po, sorry po. Si Brother Joseph, ako po,
Yung lolo ko, naging ex-vice mayor sa lugar na kung saan ako pinanganak. Needless to mention. Kumbaga sa nasa dugo ko po, kung tutuusin, yung pagiging politician. Pero hindi ko po sinasabing I hate politics. But wala po sa puso ko yan. Wala po sa puso ko. Dahil maging nung panahon ng ating Panginoon, nung kukunin siya ng mga tao upang gawing hari, umiwas siya. Umiwas siya. Umiwas. Ayaw niya maluklok dahil ang kaharian niya ay hindi rito sa lupa. Alam niyo na ibig ko sabihin, hindi rito sa lupa. Ang talagang kaharian niya ay sa kalangitan. Ano po? So, nandun po tayo sa pagbibigay. Ano po? Yung kasabihan po natin mga tao, bato-bato sa langit, ang tamaan ay gumising na. Ano po? Magbigay tayo ng kusang loob. Ano yung sabi ng Panginoon sa pagbibigay? Kapag nagbigay ka, huwag mo nang sabihin sa kabila. Maging sa pinakamatalik mong kaibigan pa. Ano ginagawa natin? Ano ginagawa natin? Halimbawa, hinalimbawa ko na yung sarili ko. Isa ako sa aspirant na gustong maluklok sa pwestong inaasam-asam ko. Ano ginagawa natin? Pakikita pa natin sa madla ang ating pagbibigay. Naka-video, kinukunan ng mga camera, di po ba? Yun po ang katotohanan, di po ba? Masakit na katotohanan, pero katotohanan. No po? Hindi po yun ang turo ng Panginoon. Kapag nagbigay ka, huwag mo nang sabihin sa kabila, maging sa pinakamatalik mong kaibigan. At ang gaganti sa iyo ay ang ating amang nasa langit. Ngayon, dumako na po tayo sa pangalawa. Pagdating po sa politika, babasahin ko po muna o babanggitin ko po muna yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 12:36-37. Nako, ito po ang pinakamaganda para sa ating lahat. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ng judgment, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan, batay sa iyong mga salita. Pakibasa nyo na rin po sa inyong mga Biblia. Ngayon dito sa halalan, nabanggit ko po kanina, sa national government at sa local government, LGU. Sa bansa na aking pinagmulan, sa bansang Pilipinas, at sa bayan na aking sinilangan. Nananatili po ako o si Brother Joseph na isang Pilipino sa puso't isipan at yung pagiging makabayan ko po. Para po sa ating lahat ito, para magising tayong lahat. Ano po yung sinasabi dito ulit ng kababasa ko ngayon? Bawat salita na gamitin natin. Ano nangyayari ngayon? Obviously, halatadong halatado. Sa national government, sa local government, generally speaking, pangkalatang pananalita, ano ginagawa natin? Gandahan man natin ang pananalita. Ang nilalaman pa rin noon ay paninira sa ating kapwa. Maari nating mamislead o malinlang yung mga ilang mambabasa o nakikinig. Pero ang ating Panginoon Diyos, hindi po. Napakapalad ng mga nasa larangan ng politika na habang pinagsasabihan sila o pinagwiwikaan sila o nilalathala ang kasiraan nila, ay nananatiling tikom ang bibig at ipinapasa Diyos na lang ang lahat. Kung ako lang po ay pwedeng bumoto, ano po?
Kung nasa Pilipinas po ako, mag-oobserba po ako. Siyempre, ang unang ko panghahawakan ay ang banal na kasulatan. Ito po, dito po ako Sapagkat sinasabi po sa aklat ng Roma, Kabanata 13, 1-2, maliwanag po yan, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Kayo na po ang mag-isip at magmasid kung ano man po. Uulitin po natin, napakaganda po ng tatlong supporting verses na tugman-tugma po sa panahon na ito na kung saan ay nalalapit na ang halalan diyan po sa ating bansa. Una, pag-ingatan, yung sa Matthew 6:1, pag-ingatan niyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ng mabuti. Tapos, ang maganda po para sa akin ay yung sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhang sinabi niya, sapagkat ikaw ay parurusahan o pawawalang sala batay sa iyong mga salita. Huwag nating gandahan pa yung mga caption natin dyan sa FB. Kahit gandahan man natin yon, pero kung ang nilalaman din nun, siyempre pag sumulat tayo sa FB against sa kabilang partido, paninira pa rin yun. Lalo na pag hinawakan mo ang mikropono at nagsalita ka against sa kalabang politiko, pananagutan mo pa rin yon sa ating Panginoon Diyos. Pananagutan pa rin ng bawat isa yon. Huwag natin kalilimutan yon. Huwag natin kalilimutan yon. Alam nating lahat, bukang bibig natin, lahat tayo ngayon, kagaya ng sinasabi sa aklat ni Joel, Kabanata 2, na mababasa niyo yan, o Kabanata 1, talata 2, na sa huling panahon, ibubuhos ng Panginoon Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao o sa bawat tao, maging sa mga aliping babae, lalaki, binata, matanda. Magkakaroon ng mga panaginip kung ano naman. So, matalino na po tayo. Binibigay na po sa atin yung kaalamang ng makalangit. Hingin po natin maimulat ang ating mga mata, magkaroon tayo ng pagkaunawa. Hindi ko mo nabigyan tayo. Well, walang masama ron. Nagbigay sila, bakit ba hindi? Ayuda. Okay, fine. Ayuda. Bakit hindi? Pero not to the point or not to the extent na ibig sabihin kapag binigyan ka, ay siya na ang talagang nararapat. Hindi po. Tignan po muna natin kung ano ang nagawa. Tumingin tayo sa kasalukuyan, yung present administration from NG to LGU. Wala pong perpektong, kagaya nga sabi, nobody's perfect. Tignan po natin timbangin po natin. Wag lang po yung hindi maganda. Tignan din po natin yung kagandahan o yung mga nagawa na mabubuti. Wag lang po yung hindi mabuti. Timbangin din po natin. Lalo na po yung kasalukuyan, present. Tignan po natin kung ano yung mga nagawa nila. At yun naman nag-a-aspire na umupo. Ewan ko po, si Brother Joseph, ako naman po, kabisado niyo na po kung paano po mangusap, maging sa madla. Ihahalin tulad ko na lang po yan sa maging makatotohanan na po tayo. Sa mga dito sa Europa, sa malalamig na lugar, maging sa Amerika, even sa California, pansin ko, at maging sa Middle East. Ihahalin tulad yun lamang po sa bubungan ng bahay. Ano po sa palagay ninyo ang mas matibay?
ang tisa o ang yero? Maski sa Pilipinas, alam ko po na yung mga can afford, tisa ang mga bahay nila, maganda. Sa lahat ng klase ng panahon, matibay. Dito po sa Europa, siyempre wala pong yero dito. Kung titingnan natin yung dalawa, ang katangian yan, makikita nyo. Ang tisa, tumatagal sa habang panahon. Ang yero, kayo na po magbigay ng talinghaga. Nating personal po ito. Nating personal. Kahit gaano kakapal, kinakalawang mabubutas. Tignan